Mga kapatid, totoo bang binago na ng China ang ating Biblia? Ayan ang pag-uusapan natin. Kapatid, totoo mga kapatid ang balita na ibahin yung ating Biblia. Ano ngayon ang pwedeng consequence ayon sa salita ng Panginoon doon sa kanilang ginawa? Remember mga kapatid, ang China ay isang komunistang bansa. Ibig sabihin, wala silang kinikilalang Diyos. Sa kanila, hindi totoo ang Diyos. So mga kapatid, dahil nga sila ay komunista, sila po ay naniniwala doon sa kanilang leader na si Mao Zedong, na isang leader na komunista na yumao na, pero yun po yung kanilang kinikilalang Diyos. So mga kapatid, sabi doon sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 14 at ang talata ay 1, wala namang Diyos ang sabi ng hangal, kaya naman ngayon ang kanilang buhay, kakilakilabot at kasuklam-suklam. Masasamang gawa kanilang libangan, wala nang matuwid, wala na isa man. So malinaw mga kapatid na sinasabi sa Biblia na ang isang tao, isang bansa na walang kinikilalang Diyos ay sila po ay mga hangal na mga tao. Ibig sabihin, wala silang matinong kaisipan patungkol sa lumikha sa lahat ng bagay. So mga kapatid, ano ang pwedeng consequence sa kanilang mga ginagawa mga kapatid? Malinaw po na ang espiritu ng Antikristo o ang espiritu ng kadiliman ay nasa kanila. Dito mga kapatid sa aklat ng Deuteronomy o sa Deuteronomy chapter 4 verse 2, huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan, sundin ninyo ang mga utos na ibinigay sa inyo mula kay Yahweh. Ito po mga kapatid ay malinaw na ang Biblia pala o ang salita ng Diyos ay hindi po pwedeng dagdagan, hindi rin po pwedeng bawasan. So doon mga kapatid sa kanilang ginawa ay maaring maraming consequence ang kanilang mararanasan. Ito mga kapatid ang sinasabi doon sa aklat ng Pahayag o sa aklat ng Revelation chapter 22 verse 18 to 19. Akong si Juan ay nagbibigay ng babala sa sino mang makarinig sa mga propesiya na nakasulat sa aklat na ito. Sa sino mang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito ay idaragdag ng Diyos sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. So malinaw mga kapatid na kapag ka ang Biblia, ang salita ng Panginoong Diyos ay hindi natin iginalang, binawasan natin o dinagdagan natin, ang sabi doon, ang mga salot na nakalagay doon ay ibibigay yun sa iyo. Ibig sabihin, mararanasan isang tao or ng isang bansa ang mga salot. So mga kapatid, tandaan natin na sa Biblia po ay napakaraming salot. O kung lahat ng ito ay tatama sa iyo, talagang sobrang mawawasak ang iyong bansa. So mga kapatid, ito ang nakasabi sa Biblia. Yung palang binago ng China ay yung chapter 8 ng Aklat ng Juan na sumisentro doon sa kwento ng babaeng nahuli sa aktong pangangalon niya. Sa Chinese Bible mga kapatid, lumalabas doon na ang Panginoong Jesucristo ay masama. Dahil ang Panginoong Jesucristo daw mismo, ang mismong bumato doon sa babae. Ibig sabihin, ang Panginoong Jesucristo mismo ang pumatay doon sa babae. At ano pa? Mismong ang Panginoong Jesucristo daw ay umamin na siya ay masama rin. So, malaki ang pagkakaiba doon sa original na John chapter 8, doon sa kwento ng babaeng nahuli sa pangangalon niya. Ito mga kapatid, ang original na kwento doon sa babae na nahuli sa pangangalon niya. Sabi doon sa chapter 8 verse 7 to 11, patuloy sila sa pagtatanong. Kaya tumayo si Jesus at nagsalita, ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila iyon, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakang matanda. Iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, nasaan sila? Wala bang humatol sa iyo?
Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Yun po yung original na kwento ng babaeng nahuli sa pangangalon niya. Makita po natin doon yung kabutihang loob ng ating Panginoon Jesucristo na ang mismong ang Panginoon Jesucristo po ay hindi rin po siya hinatulan. Ang sabi sa kanya, mula ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Umuwi ka na, sabi ng ating Panginoon Jesucristo. Di makikita natin doon, Panginoon Jesucristo ay nagpapatawad ng kasalanan. Pero sa kanilang version, ang Panginoong Jesucristo ay masama. Kung nakita natin yung binago ng China, yung version ng Biblia, at isa mga kapatid, na pati yung 10 utos ng Diyos na mababasa natin sa aklat ng Exodo, ay isa po yon sa kanilang babaguhin. Although mga kapatid, ito po ay 10 taong programa ng pamahalaang komunista ng China para baguhin ang Biblia. Ang mga hakbang ng Chinese government, mga kapatid, noong una ay kinukumpiska nila ang Biblia, sinusunog nila ang Biblia, ginigiba nila yung mga bahay-sambahan doon sa China, hindi nila ipinapaintulot na mayroong papasok doon na kahit na mga anong pananampalataya, basta sila po ay hindi sila naniniwala sa Panginoong Diyos. So mga kapatid, dito po sa pangyayari na ito, isa pa doon sa aklat ng Exodo na sinasabi nila na kanilang babaguhin, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos, kundi doon mga kapatid sa aklat ng Exodus, doon yung 10 utos ay sinasabi nilang huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos na tumutukoy lang kay Xi Jinping doon sa kanilang Pangulo. Although mga kapatid, ang kanilang leader, yung kanilang iniidolo na si Mao Zedong ay matagal nang namayapa, pero yung kanyang prinsipyo, yun po yung kanilang ginagawang Diyos. So mga kapatid, taliwas ito doon sa pananampalatayang Kristiyano na ang pinaniniwalaan natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So mga kapatid, dito po sa hakbang na ito ng China, ang pwede lang natin gawin dito ay isama natin sila sa ating mga panalangin. Dahil alam nyo ba mga kapatid na ang China or ang China ay napakalaki ng kanilang populasyon. Sila po ay umaabot ng almost 1.38 billion ang kanilang populasyon. So napakaraming kaluluwa ang pwedeng mapahamak sa kanila dahil doon sa ginagawa ng kanilang leader. At alam naman natin mga kapatid kung paano nilang sinusunod ang kanilang mga leader. So mga kapatid, dito na tayo magtatapos. Ano po yung sinasabi ng Biblia patungkol doon sa mga hindi sumusunod at sumasampalataya sa ating Panginoon? Sabi doon sa 2 Tesalonica, Kabanata 1, at ang talata ay 8, parurusahan ng Panginoong Diyos yung mga taong ayaw sumunod sa Kanya, ayaw kumilala sa Kanya, at ayaw sumunod sa mabuting balita ng ating Panginoong Kristo. At sabi doon sa verse 9, mga kapatid, magdurusa sila ng walang hanggang kapahamakan at may hiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. So mga kapatid, ito lang mga kapatid ang pwede natin gawin. Isama natin sila sa ating mga panalangin. So mga kapatid, kung mayroon kayong natutunan video na ito ni Christ Follower TV, huwag nyo namang kalimutan i-subscribe ang aking channel para lagi kayong updated, para palagi kayong ma-notify sa mga video pa na ipapalabas ko pa para sa inyo. So mga kapatid, marami pong salamat sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik, sa inyong pagsubaybay. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Jesucristo.